Yes, magandang gabi po no sa ating lahat. Sa mga naghahanap naman po no kay partner ko na vlogger ng bayan, dun sa first episode po namin, namamahinga lang po siya ngayon no kasi naubusan siya ng boses. Kasi excited na excited po siya no sumalang po kami dito. Hindi po katulad ng partner ko ngayon na always paos. So, magiging mainit po ang ating topic for today no. At yan po ay walang iba kundi ang napakalapit sa aking puso na topic. At yan po ang West Philippine Sea. Ayan. Ikaw partner Nyolo, pag narinig mo ang salitang West Philippine Sea, ano masasabi mo? Yan, West Philippine Sea. Ayan, nag-aalab talaga yung damdamin ko pag narinig ko yung West Philippine Sea, tol. Para naalala ko yung pagmamahal natin sa bayan, yung mga pagiging makabayan, pinamana ng ating mga bayani, at syempre, ang pinakamalaga, ang ating nasasakupan. Ayan, no? Yan. Our topic is going to be interesting, no? Pero pag-usapan muna natin yung pinakamainit na balita ngayong araw. At yan nga ay ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No, pagkalapag niya sa airport, siya po ay inaresto ng mga kinauukulan. Oh. Kaya nga, yan po ang mainit na kumakalat ngayon sa ating bansa. Sapagkat pagkalapag po ng aeroplano, sinalubong po siya ng birthday boy. Kapatid, birthday boy. General Torres, sinalubong siya ng birthday boy General Torres para ihain po ang Interpol warrant of arrest para po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so basahin po natin ang actual statement from Presidential Communications Office para mabigyan po natin ng linaw ang lahat. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest sa International Criminal Court or ICC. Alas 9 ng umaga, alas 9:20 ng umaga ngayong ika-11 araw ng Marso 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification. Yes, yung ICC notification, no? Yes. Medyo hindi ko lang mabasa, medyo statement. So, yun po yung hinain, no? Ako magbabasa. Yan, basa mo. Medyo maliit sa akin eh. Para sa isang arrest warrant ng dating Pangulo para sa krimen laban sa lumiit. Yan, nilakayan, salamat po. Laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinusuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kaligayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Ayan, tol. Ayan, kapatid. Ayan. So, sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan, no? Ito nga naging pag-aresto sa dating Pangulong Digong, alinsunod ito no sa kasong naisampa sa kanya sa International Criminal Court, and ito yung violation or yung crime against humanity dahil dun sa nakarang administrasyon sinisilip na mayroong maaring mga naging paglabag. Under investigation yung mga paglabag na ito sa kanyang naging war on drugs. So ito po yun linawin po natin na ito ay investigation pa lamang ng ICC. Kasama pa po ito sa investigation and there is no verdict yet. Pero ito ay kailangan po talagang ihain na alinsunod nga dun sa kagustuhan ng ICC. Tama yan, kapatid Stephen. Ito po ay unang proseso pa lamang po. Alam ko may mga supporter po na nasasaktan dyan. Kaso po, ito po ay dumaan po sa tamang proseso. Halos mahigit 5 taon, ilang taon po ang inintay para lang po mai-pursue ang ito pong warrant of arrest. Ngayon, maraming nasisiyahan, kapatid Stephen, no? Nasisiyahan po ang mga nabiktima ng extrajudicial killing. At meron din po nalulungkot na mga Duterte supporters.
Pero tayo naman po, tayo naniniwala po tayo na kailangan po talaga gumulong po ang ating hustisya. Yes, tama po, no. So ito naman po ay it could go both way, either way. Pwedeng acquittal, pwedeng conviction, pero ang malinaw po dito sa hakbang na ito, ito na ang simula ng paghahanap natin para sa katotohanan. Kasi lahat naman ay deserve, lahat ng panig ay deserve na ilitis ito, no? Para malaman din kung ano talaga ang panig na makatotohanan. Ikaw, may tanongin kita personal. Ikaw ba saludo ka o sang-ayong ka dyan sa inihain na warrant of Oh, arrest? okay partner, sasagutin ko yan ha, pero pagbalik natin mula sa mga ilang paalala. Magbabalik kami. Yes. Alright, time check po tayo ulit, no? Ngayon tayo nagbabalik. Ngayon ay 7:49 na ng gabi. Ayan. So, partner, kanina naputol kita, 'di ba? Ano nga yung tanong mo ulit? Pakibalikan mo ulit. Ikaw ba, kaibigan ko, ano masasabi mo dito sa prosesong dinadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte kung saan inisyuhan siya ng Interpol ng warrant of arrest? So para sa akin naman kilala nyo naman ako, 'di ba? So ako, kahit ako isang pro PBBM, pro Marcos, ang gusto ko pa rin talaga malaman yung katotohanan, no. Ang aking laban ay para sa mga biktima o mga posibleng naging biktima ng extrajudicial killings kasi hindi naman natin pinag-uusapan talaga kung ano ang ang 'di ba? Meron tayong mga iba't ibang opinion tungkol sa war on drugs, pero ang katotohanan din naman talaga ayon sa mga investigasyon na nauna meron talaga mga nadamay dito, no. Oh. Ako kasi ang opinion ko diyan tama nga yung sinabi mo sa mga prosesong pinagdaanan natin sa mga hearing, lalong-lalo na diyan sa Quadcom, mismo naman sa sarili niyang bibig sinasabi niya na siya ay gumawa ng mga paglabag. And ito naman at inihintay niya naman siguro tong dumating at dumating na nga. Ayan, enjoy na lang po. Ayan. So, bago tayo dumako talaga, no, dahil yan yung mga opinion natin with regards to this recent development, yung aresto nga, pag-aresto kay dating Pangulong Digong, ipopromote ko muna, no, na tayo dito sa Radyo Pilipinas ay napakikinggan, no, sa AM band 738 kilohertz. Yan na. Yes. Tutok po kayo dyan. Yan, mapapakinggan nyo po kung gusto nyo po yung traditional na radio style. Oo, yan, AM, no? And mapapanood din po kami sa TV, no? Sa Channel 3, sa TV Plus, at channels 45 to 49 sa Upper the Box naman. Yes. And sa mga mahilig mag-cellphone, syempre, tumutok kayo sa Radyo Pilipinas Facebook page. Ayan, o, di ba? Dito rin to, kapatid, sa YouTube, meron din. Radyo Pilipinas Ayun, 1. YouTube. Ikaw ang expert dyan. So, promote mo sa YouTube. Sa YouTube po, Radyo Pilipinas 1. Ayan, ang dami nga po nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Yan. So, dumako na tayo, no, sa main topic natin for tonight. And yan nga po ay yung nangyaring protesta, no, ng doon sa China consulate sa May Makati ng ilang mga civic groups na naninindigan para sa West Philippine Sea. Ayan. So, play muna natin yung video, no, bago natin pag-usapan. Go! Hello po. Magandang umaga po, Sir Lenin Bacod, no. Gaano po kahalaga itong pakikipaglaban natin para sa WPS? Napakahalaga na itong pakikipagdigmana natin dito at paglalaban sa China ng mga Pilipino. Alam na po natin na ang una ang kinukuha nila yung West Philippine Sea. Ngayon naman po ang kinukuha nila ay kabuuan na ng Palawan at ng Luzon. Ito po ay hindi biro. Hindi biro, soberenya na po ang pinaglalaban natin dito. Hindi po ito biro na ang kukunin ng China ay buong Pilipinas. Napakabuli na po talaga ng ginagawa nila. Kaya ako po ay nananawagan sa mga Pilipino, tayo po ay tumayo. Panindigan sa laban na ito sa bansang China. Sir, for additional context lang po, sino yung mga grupong kasama nyo? Meron po bang mga mangingisda? Ganon. Ito po ay grupo ng Pader, Abanga at Kampil. Ayan, so partner, no, ito nga yung grupo ng Pader. Para namumukhaan ko yan, napaka-pogi niyan.
So, sa pamumuno po ni Sir Lenin Bacod, no? Kanina sila ay binakudan. Hindi, binakudan nila yung talagang pinaglaban nila, no? Ang ating West Philippine Sea doon sa harap ng China Consulate. Yan. And masaya naman ako kasi actually I was there. Nandun talaga ako, no? Nakita kita, tol. Oo, kasi boses ko actually ako yung nag-interview kay Sir Lenin Bacod, no? Kasi alam niyo naman ako po talaga ay advocate nitong West Philippine Sea. Ito ang pakikipaglaban natin para sa sariling atin, no? So masaya po ako na natapos naman po na mapayapa itong rally na ito. Napakahalaga po kasi talaga na meron tayo mga civic groups, mga malalaking grupo, partikular na grupo o kahit mga individual lang na talagang pinaglalaban yung sariling atin. Kasi alam nyo naman na ang West Philippine Sea, atin talaga ang yaman at kagandahan nito. Tama. Alam mo, gaya nga nung sinabi mo, napakasaya po natin ngayon sapagkat sa iba't ibang antas po ng Pilipino, mulat na po sa ating kamalayan dito sa West Philippine Sea at nakakataba po ito ng puso. Hindi po tayo katulad ng mga, alam na natin, mga nakaraan na hindi po natin binibigyang pagpapalaga ang usaping West Philippine Sea. Pero ngayon, nakita nyo naman po, halos lahat ng mga mamamayan nating concern na. At congratulations sa iyo, kapatid. Nakita kita doon kanina. Talagang sa harap ng embahada ng China, pinakita mo at itinatayo mo ang bandila atin ng West Philippine Sea. Congrats, kapatid. Yes, nung nakaraan din po kasi nagpahayag po si CAPEP, no, si Dr. Jose Antonio Ercito Goycha na siyang Chairman Emeritus ng PADER, no, na talagang itong West Philippine Sea ay napaka-importante na ipaglaban natin. Kasi sariling atin ito, sino-sino pa ba ang mga dapat na ipaglaban ang sariling atin kundi tayo mga Pilipino. Pagdating sa WPS kasi, alam naman natin na ito nga ay issue na napaka-importante, no. Nakita ko nga rin, siguro maabangan nyo sa mga latest vlogs ko pa, itong mga ilalabas ko pa. Marami pa ako na interview doon na mga ang bagong Pilipinas, no. Marami ako na interview pa doon na na mga yung alam mo yung makikita mo na ordinaryong tao lang sila. Kaya nga tinanong ko sa harap ba ng ng mga issue na ito, may mga iba pang issue na pwedeng ang sabi kasi na iba, marami daw issue na dapat unahin. Bakit niyo po nagagawang unahin to? Ako nakakataba ng puso ko para sa akin na yung puso ko tumataba talaga siya, 'di ba? Nakakataba ng puso na nakita ko kahit mga simpleng tao lang, mga kababayan natin na nandun, binigyan nila ng oras para ipaglaban itong West Philippine Sea. Kaya mga kaambagong Pilipinas natin, talagang tuwan-tuwa po. Parang ang haba nung ang bagong Pilipinas, no? Ang haba. Oo, kasi nakakabulol. Alam mo, sabi nga ng ating Pangulo, kung gusto natin makamit ang bagong Pilipinas, tayo ay maging bagong Pilipino. Kailangan Yes. ma-absorb natin yan. Kasi po, pag hindi po tayo naging bagong Pilipino, hindi po natin makakamit ang Ayan. bagong Pilipinas. Tama. Pero partner, parang ang haba, no, pag tinatawag natin silang mga kaang bagong Pilipinas, no? Ang haba. So, pwede pa natin silang tawagan na lang, partner, mga ka-ABP. Ayan, ba? Gaya nga na sabi ng Pangulo, ang bagong Pilipinas, ang bagong Pilipinas. mga ka-ABP. Yan, mga ka-ABP, Yan na po ang tawag namin sa inyo, Yan, ako po ay kaisa, no? Yan, talaga, 'di ba? Kaisa po tayo ng Pangulo, no, sa paglaban talaga para sa ating sariling yaman na West Philippine Sea. Yan po kasi ang para sa akin isa ito sa mga pinakamahalaga na ipinaglalaban ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi ba? Kaya nga mamaya tatalakayin din natin, 'di ba, yung interview natin sa ating pinakamagaling na Mr. West Philippine Sea, Ariela. Mamaya po abangan niya, may interview kami exclusive po. Yes. Napakalupit at etong sila Commodore ay sumasaludo po ng taos sa puso sa ating Pangulo sapagkat nagkaroon po tayo ngayon ng isang Pangulo na may paninindigan para sa nasasukupan natin. Tama, di ba, kapatid Stephen? Yan. Marami nagsasabi na si PBBM ay tahimik lamang, pero pagdating naman sa paninindigan, sulit na sulit ito dahil sinabi niya nga, di ba, not a square inch ang ibibigay natin sa mga gustong sakupin ang sariling atin. So, mga ka-ABP, ako ay kaisa ng Pangulo
bilang bagong Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Dapat kayo rin. So, ikaw, partner Nyolo, bago tayo mag-break, meron ka pang halos isa't kalating oras. Ano masasabi mo sa ating mga ka-ABP? Ang ating mga ka-ABP, ang bagong Pilipino para sa ang bagong Pilipinas. Antayin niyo po yung tatalakayin namin sa tungkol po ito sa West Philippine Sea. Ang mga tao po ngayon, lalong-lalo na po sa eleksyon, halos pamantayan po nila ang pagiging maka-West Philippine Sea. At hindi daw po nila di umano iboboto ang mga pro-China. Abangan nyo po yan. Marami pa po tayong talakayang gagawin sa pagbabalik po namin. Salamat kapatid Stephen. At unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. So ayan, welcome back po mga ka-ABP, no? Andito na naman po tayo ngayon sa Vloggers ng Bagong Pilipinas para sa mga ngayon palang tututok at sa mga team replay mamaya, no? So ngayon, dumako na tayo, no, sa ating, kumbaga, ito yung pinaka-puso ng ating topic ngayon, no? Partner Yes, Nyolo. Yan, ito yung lumabas na SWS survey. Alam mo ba na 8 sa 10 Pilipino ay iboboto raw ang mga pro-Philippines o hindi nila iboboto ang mga pro-China na kandidato. Alam mo ba yon? Oo, totoo yan ha. Narinig ko nga at nabasa ko yan kay kaibigang Stephen sa isang artikulo na 8 out of 10 Filipinos will not vote for a pro-China candidate. Okay, para mabigyan tayo ng linaw dyan, no? At saka sa taong talagang mas makakapagbigay ng diin tungkol dyan ay meron po tayong video, no, ni Mr. West Philippine Sea, no? Si West Commodore, Philippine Sea, yes. Si Commodore J. Tariela ng West Philippine Sea, no? I-roll natin yung BTR. Okay. Commodore, reaction nyo lang po about sa latest survey result conducted by SWS na 8 sa 10 mga Pilipino ang sumusuporta sa mga tumatakbo ngayong midterm election na kandidato na tumitindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippines. Well, para sa akin, no, ito ay magandang senyales. Ibig sabihin, ang effort ng National Task Force West Philippine Sea na paggamit ng Transparency Initiative and also engagement with our youth, tapos yung comic book project natin, tumaas na ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino pagdating sa laban natin sa West Philippine Sea. And kung makikita natin, noong mga nakaraang eleksyon, ang West Philippine Sea hindi naman na pag-uusapan bilang isang batayan kung buboto ka ng kandidato. Pero ngayon, 8 for every 10 Filipinos na ang nagbigay ng kanilang statement, no? Na susuportahan nila ang mga kandidato na tumitindig para sa laban natin sa West Philippine Sea. At paulit-ulit din naman natin sinasabi ito, no? Every time na meron tayong engagement sa mga kabataan, every time I have interviews, I always highlight the fact na it is important for us, no, na maglagay tayo ng ating mga politiko sa Senado, sa Kongreso, at sa local government units na mga politiko na ang pinipili Pilipinas, hindi pro-China, at higit sa lahat, susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pagtindig niya sa laban natin sa West Philippines. Follow-up question lang po, Commodore. Ano naman po yung comment niyo po sa mga kababayan natin na hanggang ngayon walang pakialam sa mga nangyayari sa West Philippines? Alam mo, ako honestly, siguro ito na lang yung 2 out of 10 Filipinos. Kasi mapa Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin kung gaano tumaas ang bilang ng mga kababayan natin who are really supportive of our fight in the West Philippine Sea. Para sa akin, yung mga photos and images and videos na inilabas natin sa media, allow the Filipino people to understand at maramdaman nila mismo kung ano ang pinagdaraanan ng ating mga sundalo, ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Coast Guard sa pagtataya ng kanilang buhay sa pagtindig sa laban sa West Philippines. Secondly, pagdating din sa mga maistang Pilipino, no, nakaka-relate ang ating mga kababayan pagdating sa hirap na pinagdadaanan nila every time that they are being bullied. So kung ikaw, ordinaryong Pilipino ka at sasabihin mong wala akong pakialam sa usapin ng West Philippine Sea,
parang hindi naman na siguro nagkulang ang gobyerno, no, to remind you or to for every Filipinos to understand kung ano ang ginagawa natin dito. Para sa akin, those Filipinos who are saying na wala silang pakialam sa West Philippine Sea, they better check kung ano talagang tinitindigan nila, no, or they still care for the Philippines as a country. For example, the Philippine Maritime Zone Staff. Kung meron tayong mga kongresista o senador na iluklok na pro-China, baka mahirapan tayong ipasa ang Philippine Maritime Zone Act, no? Kung saan i-define natin saan ang ating baseline, saan ang ating territorial sea, and our extended exclusive economic zone and continental shelf, no? Kung ang mga mambabatas natin ay pro-China, baka first reading pa lang yan, may isang tabi na. Secondly, it is important for us to elect these members of the legislative branch dahil sila ang nagpapasa ng budget natin annually. Kung ang maipuposisyon natin dito ay pro-China, baka hindi na nila suportahan ang modernization ng armed forces of the Philippines or even the capability development ng Philippine Coast Guard. Or better yet, yung annual budget na lang ng Coast Guard. No? Baka we will be surprised, ibagsak nila ang pondo ng Coast Guard dahil sa paniniwalang it doesn't make sense kung susuportahan ng West Philippine Sea. Ganito kahalaga ang pagboboto natin ng ating mga kongresista at senador na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos for him to deliver his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Sa video interview na yan, unang-una sa ating kasamang si Jing No Boundaries, no? Siya yung nagtanong kay Commodore J Tariela, ang ating Mr. West Philippine Sea, at kasama rin sa ating salamat din sa ating kasamang si Vlogger ng Bayan, no? And sa ating technical team, no, na patiently kami po inaalagaan dito sa Vloggers Shoutout sa technical team, napaka-pogi, maganda niyo po dyan. Yes po, no. At syempre, palakpakan po natin si Mr. West Philippine Sea, no. Aba, palakpakan natin, no. 'Di ba? Siya ang ating spokesperson para sa Task Force on Task Force West Philippine Sea. 'Di ba? Kaya nga binansagan natin siya, Mr. May West tanong ako Philippine sa'yo. Sea. Oh. Pala, handa ka na ba pumunta sa West Philippine Sea? Ay nako. Handang-handa na po. Actually, partner, nung mga nakarang taon, no? Nung nakarang taon, sumama ako dun sa civilian resupply mission ng ating Philippine Coast Guard. Yes. Ano po yun? Naging major headlines po siya, no, sa ating bayan. At yun nga po, isa po yung simbolo ng ating sama-samang pagpaninindigan sa ating soberanya, no? At sa ating claim that the West Philippine Sea is ours. Atin ito. Tama yan. Yes. Ikaw, handa ka na ba? Handang-handa po ako dyan. Handang-handa po ako sumuong dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman masamang mamatay para sa sariling bayan. Yes. Oh, 'di ba? Napaka-importante po nung binitiwang salita po ni Mr. West Philippine Sea Commodore J Tariela. Dahil yun nga i-determine po, no, ng ating sambayanan kung sino ang mga dapat na iluklok sa mga pwesto na kung saan magiging mahalaga ito for years to come, no? Kasi 3 to 6 years, 'di ba? Yan ang mga terms ng ating mga lingkod bayan. So napaka-importante. Alam mo, nagulat nga ako dun sa survey actually. 8 out of 10 kasi alam mo hindi naman sa pagkukumpara, kung iisipin mo nung nakaraang administrasyon, talagang parang nilulunok na natin talaga yung mga binibigay ng mga China, 'di ba? Teka lang. Nagulat ka ba sa 8 out of 10? Ako nga, nagulat nga ako eh. Dapat nga perfect yun eh. Kasi, perfect yan eh. Para kung tatanungin mo, ha? Oh, di ba? Perfect. Go. Oh, kung ako tatanungin mo, partner Nyolo, dapat nga perfect yan eh. Pilipino tayo eh. Bakit may dalawa pang ayaw, di ba? Ikaw, anong masasabi mo dun sa dalawang ayaw? Sa bagay, may puntos ka yan. Dapat, kung talagang likas kang Pilipino, 10 out of 10. Kasi, ayaw ko naman sabihin, hindi naman ako magpaparinig. Kasi nangyari lang naman to, kasi na-impluensyaan talaga tayo. Muntik na nga tayo maging probinsya eh. Diba? Kung hindi lang tayo na-impluensyaan at hindi lang tayo muntik maging probinsya, siguro 10 out of 10. So, yun na nga po, no? May naratibong
napakinggan ng iba natin mga kababayan kaya hindi na perfect yan. Pero napakahalaga po talaga no, na mailuklok po natin ang mga lingkod bayan na maninindigan na kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong, 'di ba? Junior. Kasi alam naman po natin na our claim on the West Philippine Sea attributed po talaga yan, number 1 sa ating Pangulo, no. Wala na pong ibang nakikipaglaban diyan higit kanino man kundi sa ating mahal na Pangulo. Tayo po ay sumusuporta lang sa kanyang likuran. Siya po ang kumbaga sa barko partner siya ang ating kapitan. Tayo mga ano lang, yung mga sailors, o 'di ba? Taylor. Oo. Sabi nga ni Commodore Terriela, kasi di ba pinasalamatan natin, gusto namin magpasalamat sa inyo, Commodore, dahil hindi po kayo nagsawa i-promote ang kamalayan ng ating West Philippine Sea. Sabi, di ba binalik niya sa atin, sabi niya, hindi po, magpasalamat po tayo sa ating Pangulo dahil pag-upo pa lang niya, sinabi niya po na ang West Philippine Sea ay sa atin, hindi tayo yuyuko o yuyukod, ating ipagtatanggol ang kasarinlan. Grabe, no? Ang lupit. Di ba? Yes, so napakainit, napakaganda nating topic, partner, no? Partner Nyolo. Pero syempre puputulin lang po natin, no, dahil meron na naman tayong mga paalala. Magbabalik po kami dito sa Vloggers ng Pilipinas para matapos ang ilang mga paalala. Time check po, ngayon ay 8:20 na ng gabi. And welcome back po dito sa atin programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas. Salamat po sa inyong pag-antabay mga ka-ABP. Yes, mga ka-ABP, maraming salamat po sa inyo. Gaya nga po ng sinabi namin kanina, maging husto po at maayos po ang ating pagboto. Kailangan po nating iboto po talaga ngayon ay ang mga maka-Pilipino. Wala pong bahid ng ibang lahi. Kasi ito po ang magtutulong hindi lang po sa ating Pangulo, lalong-lalo na po dito sa ating nasasakupan sa West Philippine Sea. At bilang nagpapasalamat din sa atin ang ating Commodore Terriela sa ating mga supporters ng mga Pangulo dahil pinalalagaan na po nila na kailangan po suportahan natin ang Pangulo kasi po ang mga salinlahi po natin ang makikinabang sa paglaban ng West Philippine Sea. Kaya napaka-importante po nito. Pilipinas, atin ang West Philippine Sea. Di ba, paring Stephen? Yes, tama. Atin talaga ang West Philippine Sea. Ngayon, dahil nandito na po tayo sa huling parte ng ating programa, balikan lang natin, partner Nyolo, ang ating mga naging topic, no? Unang-una nga, itong mainit na balita ngayong araw at yun nga ay ang pagkaka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inihain, no? Alinsunod sa kagustuhan ng ICC dahil sa aligasyon ng kanyang mga paglabag sa karapatang pantao. Yes, eto nga po ang mainit na pinag-usapan mula kanina pong umaga na ginulat po talaga ang ating buong bansa. At ang mga iba naman po ay talagang naluha, naiyak, sumaya, iba't ibang emotions po. Dahil meron din po sumusuporta sa dating Pangulo at meron din naman po mga nabiktima ng extrajudicial killing. Kaya abangan po natin ito sa mga susunod na mga vloggers ng Bagong Pilipinas po natin. Ang topic na ito at magiging matagal-tagal pa po ito dahil marami pa pong nag-file ng mga counter-complaint. Yes, dahil para sa ilan natin mga kababayan, lalo na yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK, ito na ang isang malinaw na hakbang tungo sa paghahanap ng katotohanan. Yes. Tama kapatid na Stephen. Alam mo kanina nag-post yata yung hindi ko alam yung ni Kian De Los Santos, parang naluwa siya sa sobrang saya. At meron nga pong misa na ginanap. Meron pong misa ang ginanap ang mga EJK victims upang magpasalamat dahil gumugulong ang hustisya na matagal na po nilang hinihintay. At minsan po nawawalan po sila ng pag-asa at nagkaroon nga sila ng sobrang papasalamat dito sa Quadcom kasi ito po ang talagang umintindi at nagbigay ng kulay para sa minimiti nilang katarungan sa pamilya nila. Di ba kapatid? Partner Nyolo, no? Importante kasi na manaig ang karapatang pantao at mahinto ang kahit anong uri man ng patayan. Hindi naman natin sinasabi na wala nang mamamatay, no? Kasi kung talagang meron mga lumalaban sa ating batas, marapat lamang na
mangyari ang mga bagay na ganito. Kaso ang nagiging problema kasi kapag naging excuse na lang ang pagpatay para sa mga suliran na hindi naman kailangan gawing ito, hindi magiging buo ang tagumpay ng isang adhikain, no? Kung merong mga masasakripisyo ng mga inosenteng tao. Grabe nga ang documented 6,000 at ang hindi total of kasama ng undocumented ay 30,000. So, ito po ay talagang nakaalarma at natawag nga po ng pansin ng International Criminal Court at pinakinggan po ang ating hiling na magsampa ng reklamo dito sa dating Pangulong Duterte. At ito na nga po ang pinakamimithi ng mga biktima. At ako, para sa akin personal, kaibigan, ako gustong-gusto ko po, sumasaludo po ako sa mga ganitong adhikain, lalong-lalo na magbibigay hustisya po sa mga biktima. Ang sakit po kasi mawalan ng mahal sa buhay na isang kaihig, isang tuka lang po ang madalas na biktima nitong extrajudicial killing. Kaya nakakapanlumo po na gano'n na nga yung sadlak sa kahirapan yung buhay nila, wala pa pong hustisyang nakakamit. At ito po, nagiging sagot ito. Napakasaya po ng aking pakiramdam nung malaman ko yung balitang ito. Yes, ang sigaw naman po talaga ng nakararami ay due process. Hindi solusyon ang pagpatay, kundi tulungan ang mga biktima, arestoin hanggat maaari ang mga kriminal. Para sa future ng ating mga kabataan ay kailangan na mailayo natin sila karahasan, partner. And syempre, pag-usapan din natin yung naging topic nga na main topic natin, which is the West Philippine Sea. Natakel natin ang pagpapasalamat ni Mr. West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, para sa mga civic groups na nananindigan para sa West Philippine Sea. No. Yan nga. Gusto natin magpasalamat sa ating mga ka-ABP, ang bagong Pilipinas, ang bagong Pilipino, lalong-lalo na sa iyo, kapatid na Stephen, kasama si Doktor kanina. Nagpunta kayo sa embahada ng Chinese Embassy at nagprotesta kayo para ipaalam sa kanila na tayong mga Pilipino, hindi na, kung dati pong mga administrasyon, nagkaroon po ng pagkakataon na probinsya tayo ng China, hindi namin kayo iniintindi, ang ating mga isda kinawawa, pero ngayon hindi na po maaari yun dahil mulat na po ang kamalayan ng ating mga Pilipino, mulat na po ang bawat isa sa atin na kami po ay ipagtatanggol po ang aming nasasakupan. Di ba, kapatid? Yes, and remember this, the sun rises in the east and sets on the west. Nasa west yung karagatan natin, so ang tawag talaga doon ay West Philippine Sea para sa atin. Bibigyan lang kita ng isang example, partner, ha. Alam niyo ba kapag tayo kumakanta ng Lupang Hinirang, tatayo lang ako dito. Yan, baba ko ng camera. Hindi ba pag tayo ay inaawit natin ang pambansang awit, nandito sa gawing kaliwa ang ating kamay. Pero actually, ang ating puso ay nasa gitna ng ating mga baga. No? Nasa gitna yan. Pero hindi natin ginagawang nilalagay sa gitna. Kasi dahil nga dito ang tibok, so parang kinilala na natin na ito, dito kapag tayo ay kakanta ng ating pambansang awit, di ba? Sabi nga, ang aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. So ito nga, partner, no? Ganon din ang West Philippine Sea. Hindi na natin kailangan ang actual na paliwanag dyan, legally, geographically, basta alam nating atin yan, kaya dapat nating ipaglaban. Yan ang gusto ko sa'yo, may paano ka po, talagang may reenactment ka eh. Kaya saludo ako sa'yo. Dati kasi, nung nakarang administrasyon, bali-balita natin, pinalitan nila yung lyrics, ang sabi nila, probinsya na kami ng Chino. Pinalitan nila, mali po yun. Kung saan nyo po na-download, narinig na YouTube yun. Baka sa social media lang naman yun, yeah. So, wag nyo pong baguhin ng pambansang awit. Sabi ni Bato, bayang magiling. Lupang Hinirang po yun. Binabago po nila. Hindi po bayang magiling yan, ha. Lupang Hinirang po. Baka naman nagkamali lang si Senator. Minsan naman nagkamali. Baka. Pero yun na, Lupang Hinirang talaga is ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa ating bansa, ang mamatay ng dahil sa West Philippine Sea. So, yun na,
Video greet tuloy. Pasensya na, dati kasi tayo artista eh. So, i-greet ko lang po, no, on air ang ating mga kasamang vloggers na tumututok ngayon. Hindi ko po hawak ang aking cellphone kaya hindi ako makapag-comment kung ano po yung mga comment nyo, kung kinocongratulate nyo po kami. Ay, nabati ko nga pala kapatid na Stephen ng aking BMB family, mga libag, Yan. mga karayuma, mga abangeros, at ating mga matatanda dyan. Yan. Shout out and sa aking Albert and Arlen, kapatid, shout out sa inyo. Ikaw, mga supporters mo. Yan, sa mga supporters ko po sa TikTok, alam ko hindi pa kayo handa na mapanood ako sa mainstream media, pero andito po ngayon si Stephen Lee sa tulong ng Radyo Pilipinas. Kami po ay binigyan nila ng bagong tahanan at bagong programa. Ito nga ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya mga ka-ABP, yan, tutukan nyo po kami. Madalas na po kami dito hanggat di mo na kami pinapaalis. Kami po ay magbibigay ng mga latest news and mga exciting news, viral news, at get well soon, partner, BNB na nandun po. Wala pong boses. Vlogger ng bayan kasi masyado pong na-excite no ating first episode, no? Kaya mga Magaling ka, Tol. Magaling ka. Maraming salamat sa inyo. Gayahin mo si partner Nyolo kahit laging pause yan, patuloy. So mga ka-ABP, hanggang sa muli, samahan nyo po kami. Samahan po natin ang ating Bagong Pilipinas. Dahil hindi magkakaroon ng Bagong Pilipinas kung walang Bagong Pilipino, kaya baguhin natin ang ating mga sarili. Yan na. Okay. So, yes. Maraming salamat po, lalo-lalo po sa pamunuan ng Radyo Pilipinas. Nagbigay po ng oportunidad para po kami ay magpagpahayag ng saloobin dito at ma-share po namin ang aming kuro-kuro at palapalagay. Mabuhay po ang ating bansa, mabuhay po ang ating presidente na sobrang tuwa ko kasi na pro-life. Hindi po siya talaga pro-life ang ating presidente, ginagalang ang karapatang pantao. Mabuhay ka, Presidente Bongbong Marcos. Ayan, at puputulin na po namin ang aming programa dahil makakasama nyo naman po kami hanggang 2028. Ayan, nag-promote na ako. So, goodbye po mga kabagong Pilipinas, mga ka-ABP. Goodbye! ABP, bye-bye! Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo